Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay Double Honor. Mas igagalang at susundin ang pastor kaysa mga magulang? Double honor. Ang talatang pinagbatayan po sa pangangaral ng isang Baptist pastor sa Bulacan ay 1 Timothy 5:17. At batay po sa talatang yan, ang kanyang aral o doktrina ay ganito po. Dapat igalang at sundin ang pastor higit sa magulang. Pagkat kanya pong inihambing ang salita, ang talatang double honor sa isang honor na ginamit sa Ephesians 6:1-3, no? Na sa magulang daw, honor thy father and thy mother. So, yun po ang kanyang konklusyon, yun po ang kanyang doktrina. Ipinangaral sa Bulacan, dapat igalang at sundin ng pastor higit kaysa sa magulang. So, puntahan po natin ngayon mga kapatid ang ginamit na talata, no? Sa 1 Timothy 5:17. Sana po nababasa nyo mga kapatid. Darito po ang talata. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Ayan po, no? Especially they who labor in the word and doctrine. So, double honor daw po sa pastor. Isang honor lang sa father and mother. Pero kung itutuloy po natin ang pagbasa mga kapatid, makikita po nating maliwanag na hindi iyon ang ibig sabihin ng talata. Sa verse 18, ganito po, For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. So mga kapatid, ito po'y napakasimple at kahit isang tao na sabihin nating may simpleng pag-iisip, hindi naman masyadong matalino, ay makikita po na hindi po honor na katulad ng honor na ipinatutungkol sa ama at ina ang tinutukoy sa 1 Timothy 5:15, kundi po ito ay honorarium or support para sa isang manggagawa ng Diyos. Ano po? Kung siya ay naglilingkod, siya ay worthy of his reward. So, ito po ay, sa madaling sabi, financial support po para sa cost of living ng isang manggagawa ng Diyos. Ewan ko po kung may tuturing nating manggagawa ng Diyos ang pastor na ito. Katunayan, nung gabing yon ay formal ko po siyang tinunguhan, kasama ko ang aking asawa at isang matandang missionary from America, at ipinaliwanag ko sa kanya na hindi honor na katulad ng honor sa magulang ang tinutukoy dito sa talatang ito, kundi honor as in honorarium or reward or financial support. So alam niyo po mga kapatid, ako'y kanyang binasto sa harap ng aking asawa at ng matandang missionary. Ako'y kanyang pinagsisigawan at hindi niya tinanggap na mali ang kanyang ipinangaral na ito. So mga kapatid, nakalulungkot po na may mga nagpapanggap na lingkod ng Diyos. Ginagamit ang salita ng Diyos sa maling kaparaanan, manipulative na kaparaanan upang magamit sa kanyang sariling kapakinabangan. Ano pat, itatalikod ang anak sa kanyang mga magulang kung mas susundin, mas igagalang, mas susundin ang isang pastor kaysa sa magulang. Ito po'y aral ng demonyo mga kapatid. Hindi po kalooban ng Diyos na higit na igalang at sundin ang pastor kaysa sa magulang. Katunayan po, kahit sa Old Testament, sa aklat ng Exodus, ay malinaw po mga kapatid na sa Ten Commandments
Ang apat na unang utos ay patungkol sa Diyos. Ang kauna-unahang utos na patungkol sa tao ay honor thy father and thy mother. So una po ang Diyos, mga kapatid. Pangalawa ay ang magulang. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, sa Ephesians 6, 1-3, ay for the sake of time, mga kapatid, ay babasahin po natin ng mabilis. At sana po ay nababasa ninyo. Narito po, mga kapatid. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito po. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Ano po yung promise sa mga anak na magbibigay ng honor sa kanyang magulang? That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Ito po ay may pangako ng Diyos, mga kapatid. Dapat igalang, sundin ang magulang, mga kapatid. Una ang Diyos, pangalawa ang magulang. Pero kung tutingin po natin, mga kapatid, sa verse 1, children, obey your parents in the Lord. Ano po? Pagka po labag sa kalooban ng Diyos, kahit ang magulang, mga kapatid, ay hindi dapat sundin ng mga anak, pagkat mas mataas po talaga ang Diyos kaysa sa lahat, mga kapatid. Kaya po, kung ang inyong utos, pinagagawa ng magulang ay labag sa kalooban ng Diyos, even parents should not be obeyed. Lalong-lalo na po, mga kapatid, kung ang isang pastor na nangangaral lang sa madayang kaparaanan ay ginagamit ang salita ng Diyos, ay hindi po dapat nakilalaning pastor ang mga taong katulad nito. Na nagsasabing dapat igalang, dapat sundin ng pastor higit sa magulang. Ito po ay pinananagutan natin sa ngalan ng Diyos. Ito po ay aral ng demonyo. Hanggang sa muli po, mga kapatid. God bless po. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpapala ito sa inyo o aliman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.